matindi ng paghihirap namin. Hanggang po sa kasalukuyan, talagang hirap na po kami. Wala na makain. Aming ano dito isda, ubos na gawa ng mga pangulo, mga buli-buli. Wala nang napapakyan mga kaanak ang dito. Nahuhuling isda, pasura na lang. Ultimo po mga bulinaw na mga nakakabili kami ng 10. Ngayon, hindi na kami makabili ng 10 piso. Dahil sa kagutuman, ako 6 ang anak ko. Dati ang asawa ko nagtitinda ng isda. Ngayon, kakanin ang tinitinda. Dahil wala nang may lakong isda. Kaya grabe na po ang gutom namin, inay, Diyos ko. Ultimo yung mga anak kong maliliit, halos maghahanap na ng basura, maibili lang ng mga makakain. Mga magbabasura na, pati mga bata. Kaya sana naman ay tulungan na kami na itong panganiban naman ay mapalta na ng pamunuan para naman kami magginhawa kami mga maliliit. Kaya humihingi po kami ng tulong sa mga nakakataas na tulungan po kami. Nagmamakaawa kami sa inyo. Tulungan kami dahil kami hirap na hirap na. Hirap na po kami sa sobrang kagutuman. Nakakaraos kami dyan ng araw-araw na pangailangan namin, bumbong lang ang kalaban. Pero yung mga hayop na yan, mga taga rito na yan, nagpagawa ng buli-buli, taksay, lahat. Oh, sino na? Ilang tao na dito ang may-ari niya, taga rito lang sa Panganiban. Ang may-ari niya. Hirap talaga magpapangki. Oh, yung maglalason, yun ang hulihin nila. Hindi yung mga kung ano-ano pa. Yan, saka yung buli-buli na yan. Nabubuglo dahil sa hindi ang gamit na asawa niya. Ngayon, makaraan Kami yung mga asawa ko kasama parapangki sa dito, bantay dagat. naghihirap. Sabi nila, may panahon lang daw ang pagpapangki. Sabi ng mga kalaban. Ay hindi at ilang buwan na. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, hanggang December talagang hirap sa pamamalakaya. Dahil sa dyan na lang mismo naturog pa sa looban ng panganiban na yan. Ang nangyayari po ay parang pangako lang. Nauuwi lang sa pangako ang mga problemang idinadaing namin. Kami yata isang maliit lamang na tayo pa mga bata magusgusin kaya hindi ipansin ganun. Tayo po baga, may maniniwala po baga sa atin na sila po may siguro naglalagay kami, wala kami lalagay, dahil naman po ilalagay namin, kulang pa sa pamilya namin. Ay ganyan, sabi papaalis. Ay pagdating naman ng ganitong butuhan na, medyo makakaalis-alis. Pagdating ng tapos na, nayan na naman. Lalo kami ng malagit pamalakaya. Wala na nahuling isda. Kulang na pulaw, kinikita sa isang araw. Makabuhay ng pamilya. Para sa amin, pare-pareho naman kaming may buhay, maglayo-layo sila. At yung para sa amin, amin naman. Yung para kanila, kanila. Hiling nila yung illegal dito. Dahil talagang talamak ng illegal dito. Yun ang nirereklamo namin. Matagal na po yan, namin nirereklamo. Ang problema nga po ngayon ng mga maliit na mga isda, ang pagpaaral ng mga bata. 3 gabi, 4 na gabi, uuwi sila. Mga 10, 20. Nung araw talaga, dyan lang ang isda, daming-dami. Bata pa ako. Kaya ang mga magulang ko magpangki. Ngayon, wala na. Miski malayo ka nang magpangki, wala na. Mahuhuli mo pa, 6 na peras. 300 tapos yan lang huli namin, 1 kilo. Oh, 2 kilo ay kulang pa gastos. Di na kami matanghalian. Oh, kita mo yan? Mag-araasawa na lang kamo doon mananalaot dahil sa wala nang nasamang mga lalaki, mga babae na lang. Oh. Sana naman makarating ho sana yan sa gobyerno natin. Pinasok na ng Huwag naman buli-buli, sana kami ng nakulong. pag-iiwanan. Yung mga Kahit na nasa pagulungan malayo dito na. na. Sandali, at nakasandali. Eh, bakit naman tayo maintindihan yun? Sa bayan tayo na sa bayan. Eh, talaga sa mga tutulang ko, ang tao rito, sobra talagang utog. Karga nga daw dyan ang isda sa Polabits na yan. Uli, tungkol po dyan sa malalaking mga panakaya, dapat po sana, hindi po naman nilang kami masyadong gipitin. Dahil po dyan lang kami nabubuhay. Na kung ganito ang sistema ng hanap buhay sa dagat, wala na po, magugutom na talaga ang amin mga anak. Eh, dapat po ay, hindi naman kami lang maliliit. Kung malayo makaabot sila, ay paano man kami maliit lang, na hanggang malapit na kami. Yan. Kaya sana yung mga hinaing namin, dinggin sila sa taas na bawal yung may kapal nga yung mga multiplakaya, paalisin doon na sa malayo. Ang bangka po namin na yan, nakabara na, wala nang maipalit ng dingding dahil sa walang nahuhuli. Kaya sana ay, ngayon pa lang ay bigyan na ng pansin itong aming pamalakayang ito.
Dahil talagang hirap na. Baka mamaya niya may magparatayan na dito dahil sa kagutuman ng bayan ng Musi Panganiban. Saksi ang mamimili ng Musi Panganiban kung anong isda nakikita nila dyan sa lamisang yan. Dahil sa nakikita nila talaga hindi na tapag-aari ng Panganiban ang isda. Minsan galing ng Mercedes. Oh. Tsaka makikita ninyo hindi na sariwa. Mga ilado na. Hindi kamukha nung talagang huli namin dito. May mga naglalaway-laway pa dyan sa lamisa. Kaya saksi ang mamimili ng Musi Panganiban. Sana po mabago ang sistema ng pagmamahal sa bayan.